Worship the Lord in the beauty of His holiness. You are beautiful beyond description. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa QICM Doha, mga dati kong kaalsad group dyan din sa Doha, at sa lahat po na ifo-forward ang pag-aaral na ito. Magandang umaga po, and welcome po ang lahat na makapakinig kasama po namin. Maraming pong salamat sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin habang tayo po ay patuloy na lumalago din sa ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Ikinasisya namin at ikinagagalak ang mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat na ang tao'y hindi nabubuhay lamang sa pagkain, kundi sa mga salita mo. Ang pasigla ng aming buhay bilang mananampalataya. Pagkakaroon namin ng kapayapaan at lalo naming nadadama ang pag-ibig mo. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maunawain po ang aming mga pinag-aaralan. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming paggawa ng mga bagay na ito. Purihin ka sa pagpapahayag ng iyong salita, pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, salita na nagkatawang tao at namuhay kasama namin. Amen. Amen. Good morning, Sister Evelyn Oblea. Ayan po. So, ngayon po ay Huwebes at atin pong pagbubulay-bulayan ang mga napag-aralan na natin sapagkat ito po ay mahalaga na inuulit-ulit sa atin. Meron po tayong mga tugon sa ating pagpapakasakit. Papaano natin tinutugon ang lahat ng mga challenges sa buhay natin? Kahit na nga ba nakakaranas tayo ng mga pagsubok, sabalit mas higit ang mararanasan nating kabutihan ng Panginoon bunga ng ating pagtitiyaga. Kaya hindi tayo kailangang malungkot kung tayo man ay dumadanas ng pagsubok. Hindi tayo magtatanong kung bakit. Ang sasabihin natin, ang ating tamang kaisipan at damdamin, sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, pupurihin pa rin kita. Kapag ganun po ang ating laging iniisip at nadarama, hindi po magiging mahirap sa atin ang pagdaan sa mga pagsubok. Patuloy lang tayong manalangin at patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Magpuri sa Kanya sapagkat napakarami ng magagawa ng Diyos kaysa sa mga salita natin, sa mga gawa natin. Kapag siya ang kumilos, eksakto yun. Hindi nagmimintis, hindi nawawalan ng kabuluhan. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ay magalak tayo sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Lalo pang magiging matatag ang ating pananampalataya. Laging magpasalamat sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Atin ang nakita rin ang buhay ni Apostol Pablo sa lahat ng kanyang pagtitiyaga at ang mga iba't ibang mga nakatala sa Biblia ng mga totoong mga taong nakaranas ng masighing pagsubok pero hindi sila natinag, hindi sila nawala, nanatili sila sa Panginoon hanggang wakas. Katulad halimbawa ni Apostol Pablo, si Job, si Esteban, yan, napakaraming. Sabi nga, dun po sa Hebrews chapter 11, mababasa nyo po yung lahat ng mga tao na nagtagumpay sa kabila ng mga naging pagsubok ng buhay nila. Ngayon po, sa araw na ito, tignan naman natin ang magiging bunga nito. Anong magiging ang kalalabasan? What will be the result nito? Ano ang makikita sa atin sa pamamagitan ng mga napagtagumpayan nating pagsubok? Hindi po yung naging talunan tayo. Hindi tayo magpapatalo sa mga pagsubok. Pagsubok lang yan. Ang ating Diyos na nasa atin ay higit kaysa sa lahat ng mga pagsubok na nakakaharap natin. Ang salita ng Diyos ang siyang ating ginagamit. Palabasin sa ating bibig imbes na tayo ay nagrereklamo. Ngayon po,
Basahin natin ang Romans chapter 5. Roma, ika-5 kabanata, talatang 3 hanggang 5. Romans chapter 5, verses 3 to 5. Basahin po natin. Bukod dito, naggagalak tayo sa ating mga pagbabata, sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. So ito pong mga talatang ito ay mahalaga sa atin. Ito ang paghubog sa atin ng Panginoon. Sa kabila ng mga nagiging pagsubok natin at kinakaharap natin, kahit na ano pa yan, malaki, mataas, malalim, kahit na anong uri ng pagsubok, alam naman natin ang pagsubok ay hindi naman po madali. Alam ko po yun. Nararanasan natin lahat yun. Walang tao na nabuhay dito sa mundo na hindi nagkaroon ng mga pagsubok. Sigurado, meron. Sapagkat ang mundong ito ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, hinuhubog tayo ng Panginoon sa wangis niya. Hinuhubog niya tayo. Kaya, sa pamamagitan ng mga pagsubok na iyan, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Nagagalak tayo, hindi naman para tayong kakaibang tao na iisipin ng mga tao, nawawala na tayo sa ating isip. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi naman tayo na parang bulag na sumusunod sa Panginoon. Hindi po ganon. We can see. Nakikita natin ang biyaya ng Diyos sa kabila ng mga napagdadaanan natin. Sabi po ng salita ng Diyos, sabi, nagagalak tayo sa mga pagbabata kasi nagkakaroon ito ng bunga. Ano ang bunga niyan sa ating buhay? Pagtitiyaga. Yan po ang isang bagay na ang pag-ibig ng Diyos, isa sa mga sangkap, ay yung pagtitiyaga. Diba? Pagkatapos ka nang binuhusan ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, ang susunod ay pagtitiyaga. Kanino? Sa bawat tao. Sino mang tao, liban sa iyong sarili, ay iyong kaibigan, kapitbahay, iyong asawa, mga anak, mga kamag-anak, mga kasama sa church, kasama sa trabaho, kahit saan. Pag binuhusan tayo ng Diyos ng kanyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, ang susunod na bahagi ng bunga ng Espiritu ay pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga, sabi, ay nagbubunga ng katatagan. Matatag ka, hindi ka matitinag, hindi ka maitutulak ng problema, hindi ka maigugupo, hindi ka matatalo. Hindi talunan ang isang mananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Ang Diyos ang nasa atin. Ang sabi niya, ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Tatlong bagay po yun which are really very important sa atin. Na pagtitiyaga, yun po sinasabi, ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hope, pag-asa. Bakit? Kasi po, nandiyan na rin sa talatang yan, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Good morning din, Sister Rose Dizon. Kaya nga, napaka-importante na tayo laging nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa pribilehyo na nakapagtuturo ng ganito. Pangmaramihan, pangkalahatan. Kung sino man ang mga kaibigan, mga kakilala ninyo, kung sino man, kapag nakakapakinig ng salita ng Diyos, kakaiba yun. Napakaraming mga bagay na itinuturo online. Napakarami. Bukod tangi ang nakapagbibigay sa atin ng pag-asa, ng katatagan, ng inspirasyon, ng kakayanan, ay ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, nakakagaan, nagiging magaan ang lahat ng bagay kapag
naririnig natin ang salita ng Diyos. Ang epekto ng banal na salita ng Diyos sa atin, ang nakapagbabago ng mga sitwasyon. Kahit na sa ating mata, parang imposible, pero sa Diyos ay posible. Nothing is impossible with God. Kaya nga, ang mga talata na nakatala sa Biblia, ang salita ng Diyos, ito talaga ang buhay. This is how we live. This is who we are in Christ Jesus. Ganito tayo kay Hesus Kristo na ating Panginoon. Empowered by the Spirit of God. Importante po yun sa atin. Let's read again Romans chapter 5, 3-5. Sabi niya, bukod dito nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Kaya hindi tayo manghihina kung meron mang mga pagsubok. Magiging matatag pa nga tayo sa pamamagitan niyan. Hindi rin tayo talunan, hindi rin tayo maitutulak, maigugupo ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang tayo'y manatiling nakatayo. Diba? Sabi ng Panginoon, stand, nakatayo ka. Kaya po, napakahalaga ng salita ng Diyos. Magbubunga ng pagtitiyaga, katatagan at pag-asa. Katatagan at pag-asa. May bunga. May bunga yung mga pagsubok natin. Hindi basta-basta nangyayari yan. At hindi rin basta pinapahintulot ng Panginoon ang mga pagsubok kung hindi ito magkakaroon ng magandang resulta. Ika nga. There would always be a good result out of it. Kapag sarili natin ang pinaiiral natin, madalas tayo magkamali. Pero kapag ang Panginoon ang siyang mangunguna sa lahat ng ating ginagawa, sa kabila man na tayo dumadaan ng pagsubok, magiging matututo tayong magtiyaga, magiging matatag at may pag-asa tayo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa ating buhay. Kumikilos pa siya. Purihin po ang Panginoon. Alam nyo, 50 years na po ako niyan in the Lord. Talaga pong nagpapasalamat ako sa Panginoon sa tiyaga niya rin sa akin. Tiyaga niya rin sa akin na paghubog para maging ganito ako kung ano ako ngayon dahil sa Panginoon. Pero isang bagay din na nasa puso ko, kaya kahit na marami akong pinagdaanan at pinagtiyagaan din sa aking buhay, hanggang ngayon, marami pa rin mga dumarating ng mga pagsubok. Hindi ko na binibigyan ng masusing pag-isip ang mga pagsubok, kundi agad kong ibinibigay sa Panginoon. Kahit na anong aking dinadaanan, pinasasakop ko sa Panginoon ang lahat ng bagay. Na maayos ang pag-iisip ko sa mga bagay na ito. Na mayroong magandang bagay na ginagawa ang Panginoon sa lahat ng mga ito. At kapag tayo'y nagtiyaga, ang sabi ng Panginoon, yun na nga. Magiging matatag ang ating pananampalataya at tayo may pag-asa sapagkat ang Banal na Espiritu ang ibinigay sa atin. Ngayon pa, ito pa po, Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 10 and 11. Hebrews 12 verses 10 and 11. Hebrews chapter 12 verse 10 and 11. Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti, ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ito na yung bunga. Kapag tayo ay sumang-ayon
sa panukala ng Diyos, sa plano niya, at sumusunod tayo sa Kanya araw-araw. Alam niyo po, meron nga po akong nabasang isang quotation, sabi niya, obedience is our highest worship. Ang pagsunod sa Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba. Kung inaakala po natin na tayo nakasusunod na sa Panginoon, ang sabi po na obedience is the highest form of worship. Kahit na po, ano pa ang ating pag-awit sa ating bibig ng pagpupuri, kung hindi naman ito nanggagaling sa ating puso at hindi tayo sumusunod sa Panginoon, ano ba ang magiging pakinabang ng mga pag-awit natin? Kaya po, ang pagsunod sa Panginoon ay pagsamba na sa Kanya, pagsunod sa Kanya. Pagtutuwid ng Panginoon, pagsunod pa rin yun. Pag tayo sumasang-ayon, hindi tayo nagre-resist, hindi tayo nagtatanong, di tayo tumatalikod, nagpapatuloy lang tayo, mahinahon tayo, nagtutuloy-tuloy bilang isang mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon sa atin, lalasap tayo ng kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya nga, lagi pong may magandang resulta, ika nga, ang mga pagbabata natin, ang mga pagsubok. At sabi doon na, maikling panahon lang yan. Ang lahat ng pagsubok natin, hindi naman sunod-sunod, tuloy-tuloy, na parang walang patlang, di po ba? Na wala lang period, walang kama, ika nga. Kung sa sentence, no? Wala na bang period yan, wala na bang kama yan, parang tuloy-tuloy. Hindi ka na makahinga sa mga dinadaanan mo, sa mga pagsubok mo. Hindi naman po, ang sabi ng salita ng Diyos, maikling panahon. Maikli lang, hindi po madalian. Hindi mahabang-mahaba na wala nang, hindi na napuputol. Hindi naman. Ang Panginoon, well-rounded siya. Ibig sabihin, tinitingnan din niya kung anong kaya natin. Kung minsan iniisip natin, hindi ko kaya. Ang sabi ng Panginoon, kaya mo. Kaya nga, ang sasabihin natin sa ating sarili, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil ang Panginoong Kristo ang nagpapalakas sa aking loob, sa aking damdamin, sa aking pananaw, lahat. Tayo na mismo ang magsalita galing sa salita ng Diyos. Ito ay makapangyarihan sa lahat. Kaysa sa mga sinasabi-sabi lang natin at kuro-kuro natin, hindi makatutulong yun sa ating mga pagsubok. Ang makakatulong ay ang salita ng Diyos at ang pagsunod sa Panginoon. Obedience is the highest form of worship. Kaya kung talagang tayo sumasamba sa Panginoon, nagpupuri, dinadakila siya, kasama na yun. Kasama na ng ating pagsunod sa Panginoon. Kahit na ano, isama natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kung meron man tayo pinagdadaanan, manalangin ka kagad. Sapagat pag ikaw ay lumalapit kagad sa Panginoon, ibig sabihin nagdidepende ka sa Kanya. Hindi ka nagdidepende sa iyong sariling kakayanan. Lagi mong iniisip, merong mas mataas kaysa sa iyo. Ika'y bahagi, ikaw ay anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, tuturuan ka niya, gagabayan ka niya, bibigyan ka niya ng inspirasyon, patatawanin ka niya. Minsan po ako, nai-imagine ko rin po yun eh. Gusto ng Panginoon, ngumingiti rin ako. Gusto ng Panginoon, laging may saya sa aking puso. Kaya sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Minsan, niniisip mo, paano ako magre-rejoice? Dumadaan nga ako ng pagsubok. Regardless ng pagsubok. Hindi yung pagsubok ang nagbibigay ng balakid sa atin. Hindi balakid yan. Pampatibay ng pananampalataya yan. Kaya sabi niya, ang mga pagsubok natin, hindi naman habang panahon. Basahin natin uli. Hebrews 12:10 and 11. Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay.
Alam niyo po, walang makahihigit sa kapayapaang binibigay ng Diyos. Sa mga taong sumusunod sa Panginoon at nagpapatuloy araw-araw, ang kapayapaan na di malirit, ika nga. Yung hindi mo abot isipin, bakit mapayapa ka sa kabila ng mga bagay na yan? Galing po sa Panginoon yan. It comes from God alone. Aalisin niya lahat ng takot sa puso mo, hindi ka matatakot. Kung meron kang mga iniisip, isuko mo kagad yan. Ay Lord, tulungan mo po ako, naisip ko po ito, sinusuko ko sa inyo. Salamat Lord sa pagpapayapa mo sa puso ko. Salamat Lord sa pagpapayapa mo ng kaisipan ko. Makakatulog ako, mahimbing ang tulog ko sapagkat kasama kita. Hindi mo ko pababayaan, ni iwanan pa man. Bakit nga ba hindi titibay ang ating pananampalataya kapag gano'n ang ating pananaw? Imbes na sasabihin, lugmok na ako sa problema. Hindi po gano'n. Hindi tayo kayang ilugmok sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kaysa nasa sanlibutan. Greater is He that is in me. Greater is He. Who is that? The Holy Spirit sent by the Lord Jesus from the Father. Silang lahat nasa atin na. Greater is He that is in me than he that is in the world. Ang mundong ito, hindi yan ang ating goal. Hindi rin yan ang ating pag-asa. The Lord is our hope. God of hope, yun ang ating sinasampalatayanan. Kaya pa, ito pa, 2 Corinthians, ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4. 2 Corinthians chapter 1, 3 to 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Amen. Tayo'y inaaliw ng Panginoon. Alam niyo po, totoong, super totoo nun. Kapag ka dumaranas tayo ng masusi, matindi ng mga pagsubok, ang Panginoon, inaaliw niya tayo. Hallelujah. Sa akin pong halos 50 years in the Lord, napakarami ko na pong naging karanasan ng lahat ng iyan. Pero salamat po sa Panginoon, andito pa ako. Ako po'y isang alipin ng Panginoon sa pangangaral, pagtuturo. Babae ako. Hindi ko po ikinakahiya yun. Ang Diyos na tumawag sa akin, ang siya rin nagpapatatag sa akin. Kahit na anong opinyon ng tao, ang gusto ng Diyos, ang sinabi ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang sinusunod ko. Hindi po ang tao. Kung tao lamang ang paglilingkuran, manghihina ka. Pero kapag ang Diyos ang pinaglilingkuran, kaaliwan ang binibigay niya. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi niya, kaya lagi tayong magpuri na siya ang pinagmumula ng kaaliwan. Hallelujah. Siya ang magbibigay ng ngiti sa kabila ng mga tensyon, kung ano man, mga trials na kinakaharap natin. Kung minsan, pati na yung lakas natin nauubos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hinahagod tayo ng kanyang kaaliwan. Magmula sa ulo natin hanggang talampakan natin, nire-renew niya, pinaiibayo niya yung kalakasan natin. Pagka gumising ka ng umaga, alam niyo po, halatang halata ko ang bagay nito. Kasi, syempre, nagkakaedad na rin po ako. Nung bata ka, parang kung matulog kang pagod, okay lang. Parang ganun, gigising ka ng maaga, okay lang. Pero kapag ikaw'y nagkakaedad na, talagang lalaman mo yung pagkakaiba ng pagka ikaw ay bago ka matulog, kung napagod kang maghapon, alagang pagod na pagod ang mararamdaman mo. Pero, kapag ang Panginoon, ang lahat ang pinag-aalayan mo ng lahat niyan, pag ikaw'y natulog na, bibigyan ka niya ng kapahingan, aaliwin ka niya, aalisin niya lahat ng pagod. Paggising mo, parang wala lang, parang napakagaan lang uli. Sapagkat napakagaan,
Hindi lang talagang na magiging magaan uli ang panibagong araw na binibigay niya. Kaya sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sa Book of Lamentations po yun. Great is thy faithfulness. Dakilang katapatan ng Panginoon. Kahit na maraming mga pagsubok, okay lang yan. Tabi natin yan. Ang focus natin, ang tinitingnan natin ay ang Panginoon at magiging bunga nito sa ating buhay. At kahit na naghihinagpis tayo, umiiyak din tayo, hindi naman sinabi ng Panginoon, hindi na tayo iiyak. Makakaiyak tayo sa Panginoon. Mailalabas natin sa Kanya ang lahat ng saloobin natin. Huwag sa tao, sa Diyos. Sa Diyos natin sabihin. And He's there to comfort us. He's there to strengthen us. He's there to give us the joy that comes from the Lord. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Napakabuti mo, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa bawat hakbang ng aming buhay bilang mananampalataya. Sabi mo, walk by faith. Kami ay lumakad ng may pananampalataya sa iyo, that all things will work together for good. Hanggang sa kahuli-hulihan ng bahagi ng aming buhay. Pagka ito ay ipinresinta mo na sa amin dyan sa langit, makikita namin ang kabuuan ng lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Ang mga bagay na iniwas mo kami, ang mga bagay na may ginawa ka na sa akala namin ay parang naghihirap kami. Pero ito pala'y sa ikabubuti namin. Kaya habang naririto pa kami sa lupa, Panginoon, samantalahin namin na patuloy na gumawa ng mabuti, nakikita man o hindi ng sino mang tao, sapagat ikaw ang Diyos ng gantimpala. Sa iyo manggagaling ang gantimpala namin sa mga pagtitiyaga, sa mga pagtitiis, sa mga pagbabata, sa lahat ng bagay. Hayaan mong laging may ngiti ang aming labi. Ang inspirasyon namin ay ikaw. Ang mabuhay ay ikaw. Ang mamatay ay ikaw pa rin. Sa lahat ng bagay, no resistance anymore from you, Lord. But rather, we accept. Tinatanggap namin ang mga biyaya mo, pagpapala mo, na mapagtagumpayan namin ang lahat ng bagay. Sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Tanggapin ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, tanggapin ang katyagaan, kaamuan, lahat ng bunga ng Espiritu. Tanggapin ang inspirasyon, tanggapin ang kalusugan, tanggapin ang kagalingan, tanggapin ang solusyon sa lahat ng iyong mga pagsubok. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, purihin at luwalhatiin ang Diyos na buhay. Maraming po salamat kay Brother Roger Obleyan, Sister Mariat Carlos, Sister Esther Bondok, ayan, Sister Evelyn, ayan po. Napakabuti ng Panginoon, Sister Rose Dizon kanina, ayan, salamat. Purihin ng Panginoon sa lahat sa atin. See you next week. Bye for now. God bless. Smile. Jesus loves you very, very much.